8 tinaguriang contractors ang inirekomendahan ng DPWH at ICI na sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. 7 sa kanila ay mga kasalukuyang kongresista. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Patong-patong na kahon na naglalaman ng mga kontrata ang isinumite ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman. Ebidensyaan nila itong magpapatunay ng mga koneksyon ng 8 kongresista sa ilang mga construction companies na may kontrata sa mga infrastructure project ng DPWH. Kasama po sa mga ebidensyang sinamit namin ay mga records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmimay-ari ng mga individual. Inirekomenda nila sa opisina ng Ombudsman na sampahan ng kasong plunder, direct bribery, conflict of interest, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Government Reform Act ang 8 tinaguriang contractors. Kabilang dito sina former Congressman Zaldico, CWS Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ang rekomendasyon ng DPWH at ICI ay agaran ng sasailalim sa evaluation at fact-finding ng Ombudsman. Yung iba hindi ko masyadong nagulat nga ako sa ibang pangalan. At kasi marami pang ibang low-hanging fruit na hindi pa nga kasama dito. At tingin namin ay talagang may conflict of interest. Marami pa yan. Hindi pa bababa sa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo nang sabihin na talagang sila na yon may conflict of interest na. Ibinunyag din ni Rimulya na higit 10% ng Kongreso ang posibleng dawit sa anomalya. Kakausapin ko si Speaker tungkol dito. Kasi nga, I don't want to, madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. I have to talk to the Speaker. These things will hurt a lot. Marami masasaktan dito kasi the book is full of, our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price. Sinabi rin ni Ombudsman Rimulya na humiling siya sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban naman sa 77 personalidad. Ilan rito ay mga senador, kongresista, contractors at may mga pribadong personalidad rin. Patungkol naman sa serye ng mga video na ipinost si Zaldico sa social media, inamin ni Ombudsman Rimulya na wala raw siyang panahong panoorin ito. Pero ang hiling niya sa dating kongresista, umuwi siya ng Pilipinas. Sa haba at saka sa dami, wala ako halos oras panoorin yan. And sorry, I cannot comment on that. Umuwi na lang siya at patotohanan niya yung sinasabi niya. Maging si DPWH Secretary Vince Dizon ay nagbigay rin ng kanyang pasaring. Ganito na gan. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Samantala, dinala na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Engineer Montrexes Tamayo, DPWH Region 4 VOH Chief of the Planning and Design Division, na siyang pinakabagong naaresto na akusado sa anomalya sa flood control project. Naaresto siya ng CIDG sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos lumapag ang kanyang sinasakyang eroplano na Emirates Airline Flight UAE 332. Una na siyang dinala sa Sandigan Bayan para sa commitment order mula sa korte at booking procedure. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.